Ipinagutos ng Office of the Ombudsman ang pagpapatalsik kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Chief Director Demosthenes Escoto matapos matulang guilty sa grave misconduct sa pagbili ng mga transmitter at transceiver para sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project ng DAVFAR Phase 2 of PhilPO Project. Para sa detalye ng balitang yan sa aking report. Ang PILO ay nilikha upang itatag ang vessel monitoring system para sa mga komersyal na sasakyang pandagat na naglalayag sa loob at labas ng exclusive economic zone ng bansa. Gayunpaman, ang grossly disadvantages na kontratang pinasok ni Escoto ay nagbigay ng unwarranted benefits sa isang partikular na kumpanya batay sa 22 pahinang desisyon. Ayon sa Ombudsman, ang Department of Finance at French Embassy ay pumasok sa isang loan agreement noong 2015 kung saan magpapahiram ng France ng 28.5 million euros para tustusan ang PILO. Ang isang kinakailangan lamang ay ang mga produkto na gagamitin nito ay dapat na magmula sa supplier ng France. Dalawang kumpanya rin na Collecte Localization Satellites at SRT France, kung saan isang subsidiary ng SRT United Kingdom o SRT UK ang lumahok sa bid. Nakuha ang huling kontrata noong 2018. Gayunpaman, sinabi ng French Embassy sa Pilipinas na hindi kwalipikado ang SRT France dahil wala itong aktibidad sa France at walang manufacturing o engineering facilities sa nasabing bansa. Ang pangunahing kumpanya nito, ang SRT UK, ay sinama din na matatagpuan sa UK. Samantala, tumawag pa ng isang round ng bidding at pinaksa ni Escoto at ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ang kontrata dahil ang pinagmula ng pondo para sa proyekto ay pinigil o nabawasan ng hindi umano kasalanan ng procuring entity. Isang misleading reason ayon sa Ombudsman dahil ang Embassy ng France ay handa pa ring magpatuloy sa kasunduan sa usapin ng pautang. Binago rin ng DAVFAR ang pagkukunan ng pondo sa lokal sa halip na dayuhan, habang naghahanap ng mas malaking budget mula 1.68 billion pesos hanggang 2.1 billion pesos sa pamamagitan nito. Nakakuha ang gobyerno ng 5,000 unit ng VMS transceiver, kung saan mapila si James Muir Victoriano na ito umano'y sobra-sobra. Noong Enero taong 2020, sinabi ng Commission on Audit na ang 722 million pesos na pinal na budget ay hindi maayos na naitala. Si Escoto at kapwa-akusado na si Hansel Didulo, dating Assistant Secretary ng Department of Agriculture, ay nagtalo na ang SRT France ay karapat-dapat dahil ito ay nakarehistro sa France. Idinagdag nila na inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA, Department of Finance at Department of Budget and Management ang pagtaas ng budget, ang paglipat sa lokal na pondo at ang pagdaraos ng ikatlo at huling pagbili. Para sa Euro TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.